Tama bang ipasara ang mga PisoNet para protektahan ang mga bata? Bilang isang taong lumaki sa mga computer shop and mga PisoNet, hindi ako ma-agree dito. To be fair, hindi ko sigurado kung kasama ba mga computer shops or mga PisoNet lang ipapasara nila. Pero kasi, ang laking tulong ng mga PisoNet eh. Kabataan ko yung mga computer shop nasa 15 to 20 pesos per hour. Pero syempre, hindi naman lahat ng bata merong ganong halaga. Minsan 2 or 5 lang yung meron sila, o di ba? So mas malaking tulong din talaga yung PisoNet para makapag-aral sila and also makapaglaro din. Sinasabi nila na masama nga daw yung nagiging epekto ng mga online games nga daw doon sa mga bata. Kesyo may mga magulang daw talagang mga nagreklamo and may mga studies daw sila. Mga ang maganda, yung mga pag-aaral na ginawa nila, yung mga studies, mga documents nun, dapat i-release nila in public eh. Baka mamaya nagtanong lang sila ng mga 3 nanay sa kanto tapos sabi nila, masama po ba yung computer, nay? Oo. O sige, pasara natin. Again, yung mga PisoNet or mga computer, hindi lang naman yan nagagamit pang laro eh. Alala ko nga tuwing nagko-computer shop ako, oo, may mga naglalaro, may mga nag-iingayan, pero may mga nakikita kang may mga nakalabag na notebook doon sa harapan, tapos doon sila sa computer shop nagre-research. Nanonood sila para sa mga assignments, doon nga sila kumukuha ng notes, and ayun, nakakapag-aral sila. Ako kasi ngayon hindi na ako nagko-computer shop kasi nga may sarili na akong computer, may internet na kami sa bahay. Pero nung bata ako, nung wala pa akong computer and wala pa kaming internet sa bahay, sobrang laki ng naitulong ng mga computer shop and mga PisoNet. Sa lahat, hindi naman lahat ng pamilya afford magka-internet or magka-computer eh. Siguro may cellphone naman. Pero kasi, for me hindi enough yung cellphone panggawa ng mga projects eh. Wala yung mga computer shop or PisoNet, mas kaunti yung kaalaman ko sa mga movies eh. At sa mga PisoNet, nanonood ako ng mga movie scenes, mga pirata, pero syempre wala pa akong pambili pambano ng sine nun, di ba? Again, tignan mo, ngayon, nagagamit ko yung kaalaman ko sa mga movies para kahit papaano, kumita din and makasurvive sa pang-araw-araw. Gets ko naman, may mga bata rin talagang kapag naglalaro, sobrang demonyo, pero may mga ilan naman na hindi naman nadadala yun sa totoong buhay eh. O may mga iilan, pero kung ipagbabawal mo yung mga laro, then marami ka pang dapat ipagbawal. Yung pinaka-tina-target dyan sa mga laro, yung mga beng-bengan na laro eh. Pero kasi, sa TV pa lang, marami ng beng-bengan eh. Sa mga teleserye pa lang, tapos ano pa ba, sa mga balita, kaya ito pa yung concern ko dyan. Papatanggal nila yung mga PisoNet and mga computer shop din ba? I'm not sure saan na lang magre-research yung ibang mga bata. Nabasa ko ang sabi nila mag-open daw sila ng parang mga computers na libre para nga sa mga bata sa lugar nila. Pero again, malaki ang dagupan, di ba? And gaano kadami yung bata dyan na gumagamit ng PisoNet. So sa tingin ba nila, kaya nilang i-cater lahat ng bata na yon? Siyempre lahat yan may pasok, lahat yan gumagawa ng assignment. Paano kung lahat ng batang yon sabay-sabay gagawa ng assignment? Ilan ba yung computer nila doon? Mga 1,000 pataas? Kaya yung computer nila doon, 5, tapos yung isa, yung mouse, yung may bilog pa sa ilalim. Monitor yung malaki pa eh, no? Mamaya kahit YT, hindi gumana dyan eh, no? Jokes aside, etong mga computer ba na ipapahiram nyo ng libre sa mga estudyante, sigurado ba kayo na magagamit nila yon fully doon sa mga pag-aaral nila? Kaya ba nitong i-run yung mga program or something na kailangan nga sa mga assignments ng mga bata? Kasi sa mga computer shops, kadalasan kaya naman eh. Pero sa mga government-owned computers, kaya ba? Ang nakakabahala kasi sa pagbabawal na to, masyadong makamatanda eh. Sorry pero kasi parang mas maraming mawawalan kaysa magigain eh. Kahit pagbawalan mo yung mga PisoNet, magiging violente pa rin yung mga bata kung sa mismong bahay or environment niya, no-normalize na yung parang, dapat yun, patayin na lang eh. Hindi ako dyan, dapat ganyan. Tama lang gumawa ng illegal, basta nasasaktan ka eh. Diba? Kung ninanormalize niyo yung violence doon sa bahay and sa environment nyo, then most likely, magiging masama pa rin yung ugali ng anak nyo. Ang sabi nila, nagtanong naman daw sila sa mga magulang, marami daw nagreklamo. Pero ang tanong, etong mga magulang na nagreklamo ba, meron ba silang internet sa bahay or wala? Dapat tanungin din nila dito yung mga magulang na hindi naman makapag-afford ng internet or ng computer. Dapat sila yung tanungin kung willing silang ipatanggal yung mga PisoNet kung saan pwedeng doon nag-aaral yung anak nila eh. Hindi pwedeng ginagawang tambayan or puro laro lang yung ginagawa ng isang bata. Pero alam mo yun, ano naman yung mga batang gusto na talagang mag-aral ng mabuti. Mga batang piso-piso lang yung meron sila pang computer, di ba? Paano na sila? Mag-iintay pa sila and pipila doon sa government-owned na mga computers na malapit ba yan sa kanila? Siyempre, mga PisoNet, let's be honest, yung mga PisoNet nasa mga bawat kanto lang. So alam mo yun, kung kailangan mong mag-research ng biglaan, madali lang magpunta and makakapag-research ka agad. Plus,
mas safe pa kahit papaano kasi nga, mas malapit lang sa bahay nyo eh. So, pwede mo lang lakarin or whatsoever kaysa mag-commute ka pa or pumunta sa malayo na malayo sa bahay nyo. Mga iba tuloy na mga estudyante na since sarado na nga yung mga PisoNet sa kanila, ang ginagawa, bumabiyahe pa sila papunta sa ibang lugar on which sobrang delikado nun. Again, gets ko naman yung point nila pero for me, it's not enough. Parang ang dating, masyado siyang sinisisi sa mga video games na hindi naman dapat eh. Diyos ko, maraming ang masasamang matatanda ngayon eh. Ano, wala pa ang video games nung panahon nila eh. Yun, naging violente sila, kakalaro ng sungka. O siguro nagiging factor or parang nakaka-trigger din yung paglalaro din ganito, ganyan. Pero again, hindi lang naman yun eh. Kasi kung ipagbabawal mo yan dahil doon sa same na reason na yun, marami ka pang dapat na ipagbawal. Hindi mo pwedeng piliin kasi ayun lang yung easy target. Kumbaga, dapat pagbawalan mo siya as a whole lahat. Sa mga school, maraming nang bubuli, maraming bata yung natotrauma. So, dapat ba ipasara na rin lahat ng school? Hindi naman, di ba? Kung nung bata ako, nanonood lang ako ng Titanic na lumulubog doon sa computer shop. Nanonood ako na nakikipaglaban sina Jackie Chan and Jet Li, ganon. So, hindi naman ako naging masama. But instead, may mga natutunan ako and nagagamit. And ngayon, nasa-share ko nga dito sa mga content ko. Alam mo kasi ang tamang isipin nila dito, dapat mas galingan ng mga magulang na alagaan yung anak nila. Dapat bantayan man lang nila, kausapin man lang nila, and alam mo yun, talagang intindihin nyo kung paano yung pag-uugali ng anak nyo. Kasi may computer man or wala, kung yung mga magulang, mga kasama niyan sa bahay, mga homophobic, mga masasama ding tao, mapanglait, kung ano-ano sinasabing, sabi, mamatay na yung mga yan eh. O diba? Wala din. Oo, yung ibang naglalaro, sobrang gigil na gigil. Sinasabi, taksakin mo yan, taksakin mo. Sige, bubing, bobo. Pero most of the time, kumbaga normal na trash talk lang yun. At at the end of the day, pagkatapos nilang maglaro, bati-bati naman sila eh. Parang basketball lang yan eh. Sa court, nagbabardagulan. Pero off the court, magkakabati naman yung mga yan eh. Lakas lang talaga niyang makamatanda kasi sobrang easy target ng mga video games eh. Matagal na silang tina-target pero ayun, dahil nga sa nangyari, mas lalo silang pinupuntirya. Again, let's not disregard na nagiging parte pa rin yon. Pero again, hindi lang naman yon. Kung gusto mo talagang protektahan yung mga bata, hindi ka pwedeng mag-nitpick eh. Kumbaga, no halfway measure. Kahit sa mga simbahan nga, binabanggit yung mga patay-patay o naging masama ba yung mga taong nagsisimba? Hindi naman eh. I mean, hindi lahat. Alam mo yon? Hindi naman nagiging sureball na epekto yun eh. I mean, naaawa lang din talaga ako doon sa mga business owner. O sinabi na wala naman daw talaga sila mga permit. And so, tama lang din naman yun kung yun talaga yung mission nila. Kaya nga hindi ko sure kung mga PisoNet lang ba or kasama mga computer shop doon sa mga ipagbabawal nila eh. Kasi again, kung ipagbabawal din nila yung mga PisoNet, dapat ipagbawal din nila yung mga computer shops. Usapang permit, kailangan naman talaga yon. And kung yun talaga yung mission nila, sige, tama lang naman. Kung usapang sumasama yung mga bata dahil sa mga PisoNet, I don't agree with that. Ang mas maganda siguro, i-regulate nila yung mga PisoNet, siguro i-take nila under their program, ganon, para nga mabantayan nila. So ayun lang, siguro yung mga PisoNet dyan, kumuha na rin kayo ng permit, tapos kung ipapasara pa rin kayo, siguro yun na rin talaga yung mali eh. O kasi ngayon, hindi na ako nagpe-PisoNet, hindi na ako nagko-computer shop, so hindi na ako naapektuhan. Pero kasi, nakakaawa yung mga bata na piso-piso nga lang yung meron sila para makapag-aral sila. Piso-piso na nga lang yung kayang ma-afford, tapos hindi pa nila magagamit. So yun lang. Sana mas pag-isipan ng gobyerno sa kanila yung batas na ito. Sana mas mag-release sila ng mga documents ng pag-aaral nila, something. Kasi hindi lang talaga yung mga business owner yung kawawa dito, but pati na rin yung mga bata and yung kinabukasan nila. So yun lang. Thank you.